Marami sa ating mga kababayan dito sa Poland ang nagre-request at naghihintay sa content na ito. Mga ka-inspire, kung paano nga ba kumuha ng tax via online. Marami sa ating mga kababayan ang nagme-message sa akin at nagre-request kung paano nga ba tayo mag-apply ng ating tax refund via online. Mga ka-inspire, sa video na ito ay tutuldukan na natin ang katanungan yan. Pero mga ka-inspire, alam ko rin at naniniwala din ako na mayroon din sa ating mga kababayan ang magagalit sa akin sa pag-launch ko ng video na ito. Bakit? Kasi alam ko mga ka-inspire na mayroon tayong mga kababayan ang gumagawa at nagpa-process ng tax na iba para lang kumita. Well, hindi ko po hangad na sagasaan kayo. Ang hangad ko lang ay matulungan yung mga kababayan natin na gustong malaman at gusto rin mga ka-inspire na i-process sa kanilang mismong sarili mismo ang gagawa. Mga ka-inspire, sa video na ito, tatapusin natin lahat ng mga katanungan na yan. Kaya kung interesado ka sa ating topic na yon, panoorin mo itong video na to hanggang sa matapos. At kapag nasundan mo ang ituturo kong step by step, siguradong tapos ang problema mo. Pero bago natin simulan yan, pwede po bang pakibisita naman po ang aking YouTube channel? Mag-subscribe, i-click ang bell button para updated ka sa mga video na i-upload ko. Pwede ka rin mag-comment dyan, pwede kang mag-request kung ano yung mga gusto mong topic na gawin natin. At syempre, mag-like at mag-follow na rin kayo sa aking Facebook page. Sa pag-like, pag-subscribe sa aking mga social media account, nakakatulong ka rin para lumago ang ating mga content. So ano pang ginagawa natin? Umpisahan na natin. So nandito na tayo mga ka-inspire sa ating laptop. At ito na mga ka-inspire ay pupunta tayo sa ating Google Chrome. Yan, nakikita nyo ba mga ka-inspire yung arrow ng aking laptop? Yan, so punta tayo sa Google Chrome at i-search po natin dyan mga ka-inspire ang portal. Eto. Ayan o. Yan, SUSNP portal, login and registration. So click nyo lang po yan. Pag napindot nyo po yan mga ka-inspire, ayan po ang lalabas. Login to PUE. Yan, so nakikita nyo naman dyan, meron na po akong account dyan. Ngayon, kung first time po kayo at wala po kayong account, so kailangan nyo pong gumawa ng account po ninyo dito sa SUS. Okay? So, kung wala kayong account mga spy, pindutin nyo lamang po yung nandun sa baba. Yan, register. Don't have a PUE account, register. Pindutin nyo lamang po yan. Yan. At kapag nandito na kayo, piliin ang individual. Ito, for you. Yan, hindi naman pwedeng for entrepreneurs, hindi naman pwedeng for company. So, individual, ito ang pindutin mo for you. Okay? So, pindutin mo po yan at pupunta ka po dito sa for registration. Ito mga ka-inspire. For registration, okay? I-click mo lamang po yan at dadalhin ka na yan dito. Okay? Register a profile for you. So, ayan, mag-fill up ka dyan. Ilagay mo ang iyong pangalan. Ilagay mo ang iyong apelyido, ang iyong PESEL number, at ang iyong birthday. At mamili ka po dyan ng gagamitin mong confirmation or magsisend ng message sa iyo ang SUS. Kung email address or phone number. So, mas advice ko po sa inyo ay email. Kasi minsan mga ka-inspire, ang phone number natin ay minsan nagpapalit tayo, no? So, email address. But take note mga ka-inspire, ang gagamitin po ninyong email address dyan ay yung pong valid email address po ha. Yung valid po. Kailangan po yung valid, no? So, ang password po dapat ay mayroon po siyang including capital letters. Yan. Mayroon po siyang lowercase letter, may numbers, at may special character. Yan po dapat ang meron sa password nyo. Kasi kapag meron po dyan isang wala, hindi po ma-validate ang ating gagawin na account. So, ayan, kapag napilapan nyo na po yan, pindutin nyo lamang po ang box dito. I have read the regulations. I consent to receive. Yan, pindutin nyo lamang po yung mga yan. At pumunta na po dito sa register a profile. Yan, pipindot niyo lamang po ito mga ka-inspire. Yan, oh, yan. Kapag pinindot mo na po yan, ang SUS po ay magme-message po sa inyong email na inilagay. Magme-message po yung SUS. Ito mga ka-inspire. Yan, yan.
Magme-message po yan sa inyong email at magbibigay po siya ng confirmation number. Ganito po ang sample ng email mga ka-inspire na marireceive nyo. Yan, ganyan. At kapag kayo po mga ka-inspire, no? Kapag kayo po ay naka-receive sa email, ang sasabihin po dyan ay, confirm your identity, go to your nearest office in your place. So pumunta po kayo sa pinakamalapit na SUS office sa inyong lugar at ipakita po ang confirmation na na-receive po ninyo para po kayo ay ma-confirm po yung identity, yung inopen po ninyong account dito po sa Social Insurance Institution or ZUS mga ka-inspire. Ano po ba ang gamit nitong ZUS account na ito? Mga ka-inspire, dito po sa ZUS account na ito ay makikita na po ninyo lahat po ng mga binabayaran po ninyong contributions like tax mga ka-inspire, like insurance, like maternity, like yung mga retirement contributions, lahat po ng binabayaran natin ay makikita na po natin doon mga ka-inspire. Okay? So mga ka-inspire, within 7 days po mga ka-inspire na kailangan po ay 7 days mapuntahan po ninyo ang inyong SUS office at maipa-confirm ang inyong identity para sa inopen yung account. So yan po yung ating first step mga ka-inspire. Okay? Yan po yung ating first step. So, ang second step naman natin mga ka-inspire ay yung paano po natin mag-apply ng ating tax refund sa ating na tayo lamang po yung gagawa. So, ito mga ka-inspire, dito naman po tayo pumunta. Yan, ito mga ka-inspire, ito. Nakikita yung mouse, yan. Tuwoy Ipit. Ito mga ka-inspire, yan. Yan naman po yung ating website na pupuntahan. So, i-click lamang po natin yan at tayo po ay makakapasok dito sa e-tax office login. Yan. Dito po mga ka-inspire, no? Yan. Magla-login po tayo dito. Dito lang po natin yan. At eto na po mga ka-inspire. Pero, hindi pa po tayo kasi ang sabi po dyan ay, your EPIT for 2024 will be waiting for you from February 14. So, hindi pa natin makikita mga ka-inspire dito yung ating EPIT. Kasi nga, hindi pa po siya available. Okay? So, ayan. Nandyan na mga ka-inspire. Lahat ng mga lahat ng mga data natin, nandito na. Makikita mo na po lahat dito sa ating ginawa na account dito po sa ating EPIT. Okay? Yan, tax refund yan. Makikita mo pa na po dyan lahat ng mga tax refund mo since, yan, 2019, 2018, wala pa tayong 2024. So, ganun lamang po kasimple mga ka-inspire. Maghintay lamang po tayo hanggang February 15 para po sa ating tax na makukuha ngayong 2024. Alright? So, salamat at sana ay nakatulong itong video na ito mga ka-inspire. At syempre mga ka-inspire ay have a good day and God bless sa inyong lahat.